sky and all the stars as I kneel before you now. I believe your promise to be faithful. I don't always understand what your perfect will demands, but I learn to trust you more in your presence, Lord. In your presence there is comfort. In your presence there is peace. When we seek to know your heart, we will find such blessed assurance in your holy presence, Lord. There can be such sweet reward when we wait upon the Lord. As we take the time, He gives His perfect wisdom to be found in Him alone. All our deepest secrets known, we're surrounded by His grace when we seek His face. In your presence there is comfort. In your presence there is peace. When we seek to Father's heart, we will find such blessed assurance, a never open door to know our Savior more in the presence of the Lord.
was all for you. He sacrificed. He sees each tear fall from your eyes. He hears you asking why. There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. Just bend your knees and Magandang umaga po mga kapatid. Good morning po. And panibagong araw, panibagong pagkakataon muli na makasama natin ang Diyos ngayong umaga. Welcome po sa ating pag-aaral ngayong umaga. Dito po sa Hope at Calvary, Maranatha, the Lord is Coming Ministry. Tayo po muna ay manalangin mga kapatid bago tayo tuluyang mag-dive in muli sa ating pong pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Kagalang-galang at mahal naming Ama, O Diyos na napakamahabagin sa lahat, punong-puno ng pag-ibig para sa sangkatauhan, para sa bawat isa sa amin. Kapuri-puri po kayo dahil kami inyong ginising ng maluwalhati, nilayo sa kapahamakan, at ngayon ay muling natamo ang buhay at kalakasan. Kaya Panginoon, Ama, papuri, salamat ng marami. At ganoon din po, ngayong umaga, dala namin sa aming mga puso ang patuloy na pagkilala sa inyo, pagsamba, at patuloy na paglaan ng aming panahon upang kay aming mapapurihan. Maraming salamat, Panginoon. Marami kami mga bagay na dapat ay may pagpasalamat sa inyo, Panginoon. Subalit ngayong umaga, nais naming hilingin muna sa inyo na kami inyong paging dapatin, mahal naming Diyos. Kami po'y maraming mga pagkukulang. Punuan niyo, Panginoon, please. At ganoon din po, marami kaming karumihan. Kami inyong pakalinisin. Marami kaming mga pagkakasala. Sinadya man o hindi sinadya. Maari po bang kami inyong patawarin muli, Panginoon? At ang aming mga pangalan ay patuloy na matala dyan sa langit, sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat din sa pagkakataong ito na
ipinahintulot na kami magsama-sama sa isang natatanging pag-aaral. Pangunahan, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Kayo ang maging laman ng aming diwa. Samantalang kami magbubulay-bulay. Ipahintulot na panibagong karanasan, panibagong mga biyaya ng pag-asa ang maranasan ng lahat ng mga tagapakinig namin, mga viewers, mga mapapadako dito po sa amin pong simpleng pagbubulay-bulay ng inyo pong salita. Salamat, Panginoon, sapagkat karunungang makalangit ay inyo pong inihanda na para sa lahat. Ngayong umaga, Panginoon, nais rin po namin idalangin sa inyo na pagkalooban kami ng tuloy-tuloy na daloy ng internet at kuryente. Hindi namin alam ang mga mangyayari in the next few hours of our journey. Kaya nais naming magtalaga sa inyo, Panginoon, na pangyarihin ang inyo pong banal na kalooban. Sa pagkakataong ito, nais rin po naming magpuri at magpasalamat dahil ang aming po mga kapatid, mga kaibigan na kumuha po ng licensure examination for nursing ay inyong ipinahintulot na sila po'y makapasa. Katuwaan sa family, katuwaan sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Subalit ngayong umaga nais namin kayo ang aming unang bigyang papuri at pasalamat. Salamat po sa mga former students ng San Jose Adventist Academy, si May at saka si Janica. Papasalamat, Panginoon, nagpupuri dahil sadyang kayo po'y napakabuti sa kanila. At sa lahat ng mga nakapasa, naway ang kanila pong panibagong journey ng paglilingkod ay maging pinakamabuting karanasan. Pagluwalhati at pagtatalaga ng mga talento sa inyo, Panginoon. Nais rin po namin idalangin sa inyo ang mga may karamdaman. Sister Eleanor na patuloy pong binibigyan ng courage upang lumaban sa mga matitinding mga pagkakasakit. Alalahanin sila, Panginoon. Alalahanin siya. Patuloy pong palakasin ang kanyang kalooban, ang panampalataya, ang kanyang minamahal na asawa, ang buong family na sumusuporta. Panginoon, salamat po dahil meron kaming Diyos na pinagtitiwalaan po namin. Ganon din po, dalangin namin ang Tatay Max na muling dinala sa hospital, Panginoon. Maaari po ba na inyong iparanas din ang pinakamabuting kalooban ng pagpapagaling spiritually and physically. Pagpalain din ang buong family na nag-aalala sa mga finances. Kayo ang aming pinagbubukalan ng lahat ng aming mga pangailangan. Kaya sa iyo kami unang lumalapit, Panginoon. Ganon din po dalangin namin si Doc Marcel. Patuloy pong pagalingin ang aming mga estudyante na mayroong karamdaman din. Kagalingan ang aming panalangin para sa kanila. Ganon din po dalangin namin ang mga gawain ng inyong iglesia. Ang nalalapit na media digital evangelism. Ngayong darating na December 3 and until December 13. Panginoon, aming dalangin na patuloy pong maisiwalat, maibahagi sa maraming mga tao ang pag-asa ng kaligtasan, ang pagtuturo kay Jesus na siyang author ng kaligtasan, Panginoon. Tulungan kami na makisangkot. Alahanin din po ang mga gawain pa namin ngayong umaga, Panginoon. Salamat din po sa mga pagtugon lagi sa aming mga panalangin, Panginoon. Purihin po kayo. At ngayong umaga, samantalang aming i-reflect na muli ang iyong mga salita, makita namin ang pinakamagandang reflection. I-empower niyo kami, Panginoon, at tulungan kami na maging daluyan ng inyong pagpapala, ng inyong pag-ibig, ng inyong kabutihan para sa iba, ngayon at sa susunod pang mga araw. Panginoon, i-bless niyo po kami ngayong araw na ito. Ito ang aming panalangin at pakiusap. Inihiling namin ang lahat, alang-alang po sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas sa si Jesus at manunubos. Amen.
Yan po mga kapatid, good morning po. Maraming salamat po sa inyo. Welcome po mga kapatid. Ako ang inyong mga kasama today, Sir Pam. Humingi ako ng apology kahapon, no? Hindi ho natin natapos dahil hindi naman natin hawak yung brownout. Ipanalangin na lang natin mga kapatid na this morning ay matapos po tayo. Mga kapatid. So, welcome po. Hope at Calvary Ministry. Maranatha, the Lord is coming. Ang mga nasa likod po nito, kami po'y bumabati sa inyo ng magandang umaga. Kay Sir Mike, kay Sir Chayen, kay Pastor Joshua Aniban, kay Pastor Elihay, kay Pastor Arian, kay Ma'am Lynn, kay Ma'am Essie, kay Sir sa akin, good morning din po sa inyo mga kapatid. At yung mga supporter din po natin, yung mga sumusuporta sa ating pong gawain. Good morning po sa inyo mga kapatid. At syempre kami po dito po sa Hope at Calvary ay masaya dahil yung aming pong former student, si Maymay, yung kumanta po kanina sa ating opening, at saka si Janica, at ang iba pa ay nakapasa po sa nursing board examination. Katuwaan ng magulang, Sister Maricar, at saka sa buong family po ng Fresnillo. Napakabuti ng Panginoon. Sulit po, hindi maitutumbas yung mga struggle sa pag-aaral, mga kapatid. So, congratulations, praise God, and all glory sa ating pong Panginoon. Okay po, kaya purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Binabati po natin si Sister Tess Gonzales. Good morning po. Kay Ma'am Ann del Rosario Monsanto, good morning. Kay Ma'am May Pabella, dito po. Ngayon sila yata, kay Sir Talenyo, good morning po. Kay Sir Maynard. Kay Ma'am Arilyn Mapusaw Hernandez. Ayan, si Janica, talagang ang iyong tuwa, talagang alam ko, tuwang-tuwa ka. Kasi madami mo mga testimonials na during the examination. Kaya purihin ang Panginoon. Kay Sir Mike, good morning Sir Mike. We continue to pray for Tatay Max. Good morning po. And kay Brother Oji, good morning. At yung iba pa, hindi ko na po naabot dito po sa ating pong StreamYard yung iba, Kay Brother Marlon Lambino, good morning po. Kay Sir Michael Chavez, good morning dyan sa Cavite. Good morning po sa inyo mga kapatid. Kay Brother Romeo Fresnillo, ayan, talagang congratulations, proud parents. Praise God, napakabuti ng Panginoon. Congratulations sa family. Ayan. Kay ate, good morning po. At siyempre sa buong mag-anak na ngayon po yung nag-celebrate ng kanila pong achievement. Papuri sa Panginoon, mga kapatid. So, sa ating pong comment section naman, nandyan po si Sir Michael Santos. Ayan, thank you daw po. Kay Sister, salamat nga pala mga kapatid sa mga panalangin. Pag mayroon pong ipinapanalangin dito, remember in your morning prayer, in your devotional prayer sa mga family worship, mga kapatid. Kay Sister Flor, good morning po. Diyan kay Brian, kay Brenda, kay Kuya, sa mag-anak po ninyo dyan sa Cavite Mission. Kay Sister Drizzle, talagang amen. Tuwang-tuwa si Sister Drizzle din sa mga kanyang mga kasamahan sa charts. Kay Kuya Bling, Sir Naperia, dyan po sa Mangga, sa Iling, good morning po. Okay, praise God po mga kapatid. Okay, sabi po ni Sister Maricar, good morning po. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Hope at Calvary sa inyong panalangin para kay Janica, passing the nursing board exam. Thank you, Lord. Ayan, salamat po, Sister Maricar. And syempre sa mga kapatiran. Ayan, kay Ma'am Mendoza, good morning. Ayan, sa buong family. Si Ma'am Christina. Si Ma'am Christina po ay, lahat ng mga anak niya ay dito pinaaral sa SJA. Ayan, good morning po, Ma'am Mendoza. Regards na lang po sa kanila. Kay Enrique, hindi ko nakakalimutan si Enrique. Good morning po. Kay Brother OG, kay Brother Marlon dyan sa Bubog, good morning po. Ayan, kay Sister Eleanor. Good morning po, Sister Eleanor. Kamusta na po? Kay Ma'am Lita Lirag, good morning po. Diyan po sa Lipa City. Kay Sister Elma Tan Cometa, good morning po. Diyan po sa City Park, good morning po.
kay Sister Eva Liwanagan, yan, laging kasama natin tuwing umaga. Diyan sa Marinduque. Saan po kayo sa Marinduque, Ma'am Eva? Gasan, Mugpog, Binavista, Santa Cruz. Ayan. Ang hindi ko lang narating ay yung ano ba, yun yung northern part. Tama po ba? Pero the rest narating po dyan sa Marinduque. Kay Ate Olive, good morning po. Dyan po sa Banaba West, Batangas City, good morning po. Dyan po sa Lipa City, Mother Church, good morning po. Lipa Center, good morning po. Ayan, salamat po sa inyo mga kapatid. Kay Ate Olive, good morning. Yan po mga kapatid, salamat po sa inyo. And purihin ang ating pong Panginoon. Ngayon tayo po yung mag-aaral na. Time check po tayo. 5:21. Ano ho? At atin pong titignan yung ating pong pag-aaral today. Kay Sister Testan, good evening po dyan sa US. Ayan po, welcome po sa inyo. And then salamat din po mga kapatid ha sa laging pag-share po ng link. Hindi ko makita yung mga nanonood sa inyo pong sharing Facebook. Ayan po. Kasi kayo lang nakakita. Malibang i-shout out nyo dito sa ating pong page. Ayan po. Welcome po, Ma'am Tina, Espiritu Mendoza. God bless po. Ano po. Alam ko may apo na rin po si Ma'am. Good morning po sa inyong family. Okay, mga kapatid, mga kaibigan, tayo po yung mag-aaral na. Ang ating pong pag-aaral ay may pamagat na yan mga kapatid. Tanggalin ko muna itong natin para yan. Okay? Ang ating pong pamagat ng pagbubulay-bulay po natin ay God's Word and Love will open hearts to Jesus. Amen mga kapatid. Every time na we speak the words of God, mga kapatid. Every time we extend love of God to others. Tandaan natin mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-Hope at Calvary. Na ito po ay magbubukas ng puso para kay Jesus. Amen mga kapatid. Let us remember nung nakaraang umaga, di ba? Di ba? I stand at the door sa Revelation, di ba? I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open, ang sabi ng Panginoon ay I will sup with him, I will come into him. Kaya mga kapatid, God's word and love will always open the hearts to Jesus. Hindi talaga hindi siya mababaliwala, mga kapatid. God's words will open the hearts of Jesus. Yun nga lang po mga kapatid, it will open but nasa pagtanggap kung ito po'y ating i-entertain o hindi, mga kapatid. Yung ating pong patutuloyin, mga kapatid. Siya nga pala mga kapatid, please pray for me. Parang nakakaramdam ako ng parang babalik yung trangkaso ko, kaya yung boses ko. So, please pray for me mga kapatid. Masakit ang mga katawan. So, yun lang. Thank you so much sa mga prayers. So, God's word and love will open hearts to Jesus. Yan ating pong pag-uusapan mga kapatid. And feel free feel free. Mayroon pong mga impression ang Diyos sa inyo ngayong umaga. Feel free to comment sa ating comment section para ating pong i-share mga kapatid. So, God's word and love will open the hearts of to Jesus. Our verse, our word from Jesus, from Scripture, Ate Jogo, good morning naman po, ay ito po mga kapatid. Okay? Yan po. Wait lang po. Tanggalin natin ulit. Okay. With my soul, I have desired you in the night. Sana ganito mga kapatid yung ating yung ating pong mindset. With my soul, I have desired you in the night. Yes, by my spirit within me, I will seek you early. For when your judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. Ang ganda nito mga kapatid. Actually, napakayaman, napakayabong, napakagandang pagbulayan natin ito mga kapatid. Na dapat talaga yung ating pong desire, yung ating pong laging kagustuhan, makaramdam tayo ng
pangangailangan ng salita ng Panginoon, ng kanyang presensya, ng kanyang pamatnubay, mga kapatid, ng kanyang paggabay. Dapat ganito lagi yung ating nararamdaman sa bawat decision making po nating ginagawa. Araw-araw, bawat oras, bawat sandali, there should be a desire sa puso po natin. Not only in the night, mga kapatid. Kasi binabanggit ito, with my soul, I have desired you in the night. Sana hindi lang sa gabi, kundi sa bawat sandali, sa bawat panahon ng buhay po natin, yung desire po natin, mga kapatid, no, sa Panginoon. Ano, mga kapatid? Amen? With my soul, I have desired you in the night. Hindi lang sa gabi, kundi sa bawat panahon, sa bawat paglakad natin, sa bawat journey ng buhay natin. Laging yung desire natin ay ang Panginoon. Amen, mga kapatid? Yes, by my spirit within me, I will seek you early. Sa gabi, sa umaga, yung desire natin na hanapin ang Panginoon. Kaya ito pong Hope at Calvary, mga kapatid, ay ito po'y pamamaraan. Sa napakaraming mga pamamaraan ng Diyos na ibinigay, na tayo po'y magkaroon ng habitual. Maging habit. At paging nag-habit na natin ito, magiging ugali na natin, magiging kostumbre na natin na every night, every morning, no, mga kapatid, hinahanap natin ang ating pong Panginoon dahil may pangako ang Panginoon, mga kapatid. Hanapin natin ang Diyos habang siya'y masusumpungan, mga kapatid. So, I will seek you early, for when your judgment are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. And that's it. Kaya tayo po ay nag-aaral tuwing umaga. Nagkakaroon tayo ng worship, nagkakaroon tayo ng devotional, nagkakaroon tayo ng pag-reflect sa mga salita ng Panginoon because the promise, mga minamahal na mga kapatid ng ating pong Ama, ng ating Diyos, when the world, when the earth, when the inhabitants, when the people, mga kapatid, are filled with the Word, with the presence of God, with His mighty Spirit, mga minamahal ko, the promise is, we will learn His righteousness. Amen, mga kapatid? At yun naman talaga yung desire natin. Christ's righteousness, His righteousness, ay maging righteousness po natin. Because our own righteousness, according to the Bible, mga kapatid, ay isang, yung ating katuwiran ay isang maruming basahan. Kaya, we desire Christ's righteousness. We desire His righteousness. And mangyayari lamang ito, mga kapatid, by prayers, yung kanyang salita manatili sa atin, upang siya manatili sa atin. So, ito po yung pinakang pundasyon. This is the very foundation of our morning devotional ngayong umaga, mga kapatid. So, ano ang inyong take away dito? Ano ang inyong reflection dito po sa Isaiah 26:9, mga kapatid? Feel free na inyong i-comment para hindi lang ako yung nag-reflect. Kayo rin po ay mayroong reflection dito po. Alam ko, iba-iba. Iba-iba yung impression ng Diyos na ibibigay ngayong umaga sa inyo at saka sa akin, mga kapatid. And i-share niyo po, huwag niyo pong sarilinin, mga kapatid. Dahil napakaganda pong mag-share. Kaya sabi nga dito, yung ating pong previous devotional, 1 Peter 2:3, a newborn babes desire the pure milk of the word. Sana ganito rin lagi. Laging ang ating pong pakaramdam, ang ating pong kalagayan ay laging mayroong pagkagutom, pagkauhaw. Ng purong gatas ng salita ng Panginoon. At so that we will grow in maturity, mga kapatid. Amen, mga kapatid? And later on, hindi na gatas yung ating kakainin, kundi yung mga matitigas ng pagkain in order for us to mature in relationship sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen? So, yun po, yung salita ng Panginoon na narinig po natin, na talagang, mga kapatid, maging intentional. Make it intentional to get the Bible, to read the Bible, to get the Word of God, mga kapatid.
make sure na it is our habit, it's our intention daily na magkaroon tayo ng bahagi, mga kapatid. Because opening the words of God and His love to others will open our hearts to Jesus. Amen, mga kapatid. Mabubuksan ang mga pintuan ng ating mga puso sa ating pong Panginoong Jesus, mga kapatid. Okay po? Dito po sa ating pong morning devotional, mayroong magandang reflection dito si Sister White, mga kapatid. At gusto ko pong ito'y ibahagi sa inyo. Sabi rito, it is the Savior's love that constrains the messenger to bear the message to the lost. Si mga kapatid, ano daw po yung nagpo-fuel, mga kapatid, nagmo-motivate sa isang tagapagdala ng pabalita dun sa mga mapapahamak. Mga kapatid, it's the Savior's love. Amen, mga kapatid? Yung pag-ibig ng tagapagligtas ni Jesus. Mga kapatid, yun yung desire natin. Yun ang ating ipong ipanalangin, mga kapatid. Na yung pag-ibig natin kay Kristo, yung nagpupumilit. Kasi yung ating pong sariling desire ay malayo, mga kapatid. Kaya, yung pag-ibig ng Panginoon, Brother Mervin, and Sir Denver, and mga kapatid, ito yung na magpapatuloy po tayo. Harangan man tayo ng napakaraming mga pagsubok, mga tests. We will continue to be the messengers of Jesus' love. Bakit? Kasi siya po ang nagbibigay sa atin ng strength. Amen, mga kapatid? Oh, how wonderful is the importuning of Christ with sinners. See? Nagpupumilit ang Panginoon. Lahat tayo, mahal niya, mga kapatid. Irrespective of ano yung ating orientation, culture, and tribe, or pag-uugali natin in the past. God, our importuning Christ for the sinners. Kaya nga, siya'y namatay, di ba, mga kapatid? Di ba? John 3:16, for God so loved the world that He gave us only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Mga kapatid. Because God sent His one and only Son into the world, not to condemn the world, but to save the world through Him. Amen, mga kapatid? Although His love is beaten back by refusal of heart. Sometimes we are so hard-headed. Tigas ng ulo natin, mga kapatid. Ayaw natin tanggapin si Jesus. Marami tayong mga alibis, marami tayong mga katuwiran. Kesyo ganyan, kesyo ganito. Mga kapatid, we have stubborn hearts. Pero mga kapatid, pupumilit pa rin ang Diyos. He returns to plead with greater force. Behold, di ba mga kapatid, kahit anong tanggi natin, ang Panginoon pa rin ay nasa pintuan natin ng puso. Anong ginagawa niya? Behold, I stand at the door and knock. His love would be the winning force until souls are compelled to come in. Si mga kapatid, hanggang papasukin natin siya, gumagamit siya ng mga events, mga circumstances, mga pangyayari na you can't say no. We can't say no sa Panginoon. Dahil mahal niya tayo. Amen, mga kapatid? Ayaw niya tayo mapahamak. Ayaw niya tayo mapariwara, mga kapatid. Kaya ang ganda nitong po natin, that the Word, Christ love, will open the hearts of every soul to Jesus, mga kapatid. Okay. Moving on. Bilis ng oras, mga kapatid. Huwag po kayong mahiya na mag-comment, mag-reflect, mga kapatid. At hintayin ko po baka meron kayong mga reflection. Those who come to the supper to turn blessed Jesus and say, thy gentleness had made me great. Si mga kapatid, He wins them by the word of His love and power. For the word of God is rod of His power. He says, is not my word like a fire, see the Lord, and like a hammer that breaking the rock in pieces?
Kaya mga kapatid, when we visit, when we talk to someone, don't ever forget to cite words from God, mga kapatid. Kasi sabi rito, ang salita ng Panginoon ay parang pamalo na nagbibigay ng kapangyarihan. Apoy na nagmi-melt sa kaluluwa po natin. Isang hammer, na binabasag tayo, mga kapatid, sa harap ng ating pong Panginoon. Kaya lagi nating, sabi ni Brother Bling, hanapin natin ang Panginoon upang ang buhay natin ay makasigurado. Kaya mga kapatid, totoo yan, Brother Bling. Seek first. Seek God first. Seek His Word, mga kapatid. Pag nawala sa atin ang salita ng Panginoon, mga kapatid, dito po sa aklat na ito, mga kapatid, kung mayroon kayo, patnugot sa pagiging alagad. Napakahalaga. Binigyan din dito, mga kapatid, binigyan din dito na yung pagiging alagad natin kay Kristo, yung pag-ibig ni Kristo, binabanggit dito yung sabi to, pumipilit sa atin. Paano malalaman ang pag-ibig ng Panginoon kung tayo po'y may katamaran sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, at the same time, yung katamaran sa application, mga kapatid. At yung mga practical na application upang tayo po'y lumago. Sabi rito ay araw-araw na personal na panalangin. Hindi lang yung ganitong panalangin. Mayroong mga corporate, pero yung individual, Ma'am JB Camido Alarma, welcome po. At kay Ma'am Imelda Tanyeto. Yung araw-araw nating pananalangin. Yung personal, personal mong paglapit kay Kristo, mga kapatid, at araw-araw na personal na pag-aaral ng salita ng Panginoon ay napakahalaga, mga kapatid. Kaya dito po, for the Word of God is a rod. Pamalo, may kapangyarihan. Kaya minsan, pag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, sabi nung iba, ayun, pinalo na naman ako ng Panginoon. May kapangyarihan kasi, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Nasunog na naman, may mga term pa tayo, di ba? Nasunog na naman ako ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, there is a quickening of our mind and spirit na mayroong something hindi maganda sa atin. But because of the Word of God, mga kapatid, ay natutunaw po tayo sa Panginoon at humahakbang. Hindi po papalayo, mga kapatid, sa Diyos, kundi closer and closer and closer and closer sa ating pong Panginoon. Amen, mga kapatid? And like a hammer, sabi ito, like a hammer that breaketh the heart. Kaya gaano man katigas tayo, mga kapatid, na hindi natin tanggapin ang salita, ang Panginoon, si Kristo, gagawa at gagawa ang Diyos ng kaparaanang ikaw ay talagang papapasukin mo siya, mga kapatid. Maraming mga pamamaraan ang Panginoon, mga kapatid, na wala sa ating mga kaparaanan. At magugulat na lamang po tayo, mga kapatid. Malalaman na lang natin na tayo pala ay nasa Panginoon na. Amen, mga kapatid? Purihin ang Panginoon. Okay? So yan po, mga kapatid. Ano pa po? When the Word of God is sent home. Mga kapatid, yung visitation po natin. Bring the words. Ang pinakamaganda pag tayo nag-visitation, huwag tayong magmarites. Ang imarites po natin ay yung salita ng Panginoon. Magbasa lang ng salita ng Panginoon, tapik sa balikat, encouragement, and then panalangin. That will be a powerful tool na pwedeng gamitin natin sa visitation. Kaya when the Word of God is sent home to the human heart by the Holy Spirit, it is mighty, makapangyarihan, to the pulling down of the stronghold of Satan. Sinisira yung muog ni Satanas, mga kapatid. At tayo po'y napapaltan ng muog ng Holy Spirit, mga kapatid. It is mighty to the pulling down of the strongholds of Satan. Finite men and women could do nothing. Mga kapatid, wala akong magagawa. Kahit ako dito, 24 hours na
magwali, magsalita dito mga kapatid. Wala akong magagawa mga kapatid. No? Because my finite mind could do nothing in the great warfare. Wala talaga mga kapatid. Doon sa controversy, meron tayo. Sa pakikipagbaka natin. Di ba sabi doon sa ibabang talata, hindi ko lang matandaan, ang ating pakikipagbaka hindi sa laman at dugo. Di ba mga kapatid? Kundi sa mga kapangyarihan ng kasamaan ng sanlibutan ito mga kapatid. We can't do, mga kapatid, without Christ mga kapatid. Kailangan natin ang Panginoon. Were it not for the Word of God. Mga kapatid, no? Kaya tandaan natin mga kapatid, even Satan ay nag-aaral din ng salita ng Panginoon. He knows the scripture mga kapatid. Kaya kailangan nating nasa Panginoon tayo lagi. They could not plead successfully with human hearts that are as hard as steel. Hindi naman tayo pipilitin ng Panginoon mga kapatid. Kasi gusto ng Panginoon ay susunod tayong mayroong pag-ibig. That are bolted and barred lest Jesus should find an entrance there. But the Lord endows men and women with wisdom, and the weakest one may become a David by faith in God. Amen mga kapatid. Magugulat ka lang, Brother Bling, ikaw ay David. Ikaw ay magiging David ng pananampalataya sa Diyos. Ay bakit David by faith in God? Ay alam naman natin si David. David was chosen. He was the least. He was the weakest in the family. But he was chosen by God because of his dedication, because of his early and evening psalms na mga pag-awit sa Panginoon. He learned God in nature. Mga kapatid, that's why he was chosen. And he became the most powerful example of faith in the Bible. Mga kapatid. He was able to defeat the giant. Mga kapatid. Mga kapatid. And bakit nagtagumpay siya sa mga higante? Kay Goliath because of his faith mga kapatid. And alam naman po natin mga kapatid, para magkaroon po tayo ng pananampalataya, anong sabi para magkaroon tayo ng pananampalataya? Ay tayo po'y inaasahan ng Panginoon mga kapatid na lumago. At paano po tayo lalago mga kapatid? Paano po tayo lalago sa pananampalataya? Paano tayo makakarating dun sa maturity, mga kapatid, na sa paglilingkod, mga kapatid. Kaya tayo po'y inaasahan ng Diyos na laging yung salita ng Panginoon ay sumaatin, mga kapatid. Dahil ang salita niya, ang pag-ibig niya, mga kapatid, ay magbubukas sa pintuan ng mga puso natin, mga kapatid. Amen? Mga kapatid. Kaya binabanggit dito, hinanap ko mga kapatid. Second Peter, mga kapatid. Second Peter. Chapter 1, verse, let's start with verse 3. Sabi rito, His divine power has given us everything required for life and godliness through the knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Tinawagan tayo mga kapatid, sang-ayon sa kanyang kalawalhatian at sang-ayon sa kanyang kabutihan. Amen mga kapatid. By this, He has given us very great and precious promises. Binigyan tayo ng pangako ng Panginoon. So that through them, you may share in divine nature, escaping the corruption in this world. Para tayo makatakas dito sa corruption ng sanlibutan. Mga kapatid. For this very reason, make every effort. Mga kapatid, hindi lang tayo yung naghihintay. Talagang gagawin mo. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina mga kadsaan po, ay make it intentional. Make every effort to supplement your faith. May pananampalataya. Di ba yung pananampalataya ni Jesus? Anong gagawin? Kailangan mayroong supplement. Mayroong ayuda, mayroong tulong. Paano po mga kapatid? Supplement your faith with goodness. Ayan mga kapatid. Kabutihan. Goodness with knowledge. Kabutihan at yung karunungan.
Kaya yung pag-aaral, mga kapatid, ng salita ng Panginoon ay karunungan sa Diyos. Knowledge with self-control. Talagang dito tayo tinitest, mga kapatid. Minsan, we are so impatient, mga kapatid, di ba? Madali tayong magalit, madali tayong mag-burst, hindi tayo makapag-control. No? Self-control with endurance. Pagtitiis, endurance with godliness. Kabanalan, godliness with brotherly affection, mga kapatid. And brotherly affection with love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being useless or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, kung kay Kristo, mga kaibigan ko, nagiging useless po tayo pag wala yung mga binanggit doon sa 2 Peter chapter 1, mga kapatid. Kaya yung faith natin sa Panginoon ay mayroon pong supplement. Meron talaga tayong aksyon na gagawin, mga kapatid. And praise God dahil this is again a wake-up call. Ano, mga kapatid? Ano, wake-up call. Saan wake-up call? Wake-up call sa ano po natin, sa bawat isa sa atin, mga kapatid, ano, na talagang kailangan po nating make every effort, sadyain. Ano, mga kapatid? Amen, mga kapatid? So, malapit na po tayo. Okay? Sabi po rito, the Lord takes those who are devoted to Him. Si mga kapatid, no? Even though they may be uneducated. Kaya hindi pumipili ang Panginoon ng mga edukador o mga edukada, mga kapatid. No? God chooses uneducated, humble men and women, sends them forth with His warning message. He stirs their hearts by His Spirit. He gives them spiritual muscle and sinew, and they are enabled to go forward with the Word of God and to compel human being to come in. Kaya mga kapatid, lagi nating panawagan dito sa ating pong pag-aaral tuwing umaga, isuko natin ang Panginoon. Sister Melissa Sanggalang Banag, ano? Yung mga puso po natin, isuko natin. Ano? I-compel natin that people hear the message of hope. Mga kapatid, amen? Mga kapatid, ito po yung paraan ng Panginoon, mga kapatid, na tayo po'y magkaroon po ng ganitong kaparaanan, ano, ng paghahatid, pagiging instrumento ng biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Kaya yung salita napakahalaga. Thus many poor fainting souls who are starving for the bread of life. Alam niyo, mga kapatid, ang dami ngayong nauuhaw sa salita ng Panginoon. Nauuhaw sa katuwiran ng salita ng Panginoon. So it's about time, mga kapatid, it's about time na yung hungering, pagkagutom at pagkauhaw sa salita ng Panginoon, kayo, ako ay magiging instrument, mga kapatid. Ano, kaya we build our spiritual journey with the Word of God, mga kapatid. Are out of weakness made strong, and wax valiant in the fight, and put to flight the armies of the aliens. Kaya mga kapatid, yung salita ng Panginoon ay nagbubukal sa bawat isa sa atin dahil sa kabutihan ng Panginoon. See that ye refuse not him that speaketh. Every time you turn away your ear and refuse to listen, every time you fail to open the door of your heart, you strengthen yourself in unbelief and make yourself more and more unwilling to listen to the voice of him that speaketh, and you diminish your chance of responding to the last appeal of mercy. Mga kapatid, aray, masakit. Pero kung ito po'y ating pong papakinggan, no, mga kapatid, mayroon pong positive na pabalita ang Panginoon, mga kapatid. Kaya sa tuwing tayo po'y lalayo, sa tuwing i-refuse po natin, sa tuwing patitigasin ang ating mga puso, sa tuwing hindi natin pagbubuksan ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid,
nagiging ano daw po tayo, the more we are unwilling to listen to the voice that speaketh. Ayan mga kapatid. Kaya talagang magiging ano tayo, magdi-diminish yung chance. Magiging maliit yung chance na mag-respond dun sa last appeal of mercy. Kaya mga kapatid, ngayon talaga last appeal of mercy ito ng Panginoon. Nag-aapila. Ang Diyos, ang kanyang kahabagan. At pag hindi po tayo tumugon, mga kapatid, kapahamakan. Ay ayaw natin yun, di ba mga kapatid? Kaya sabi rito, let not Christ weep over you as He wept over Jerusalem. How often would I have gathered thy children together, even as hen gathered her chickens under her wings, and you would not. Di ba mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon, ay ang kanyang pagtipon sa kanya pong mga anak ay parang yung inahing manok na sinisinop niya yung kanyang mga sisiw under His wings. Pero kung ayaw natin mga kapatid, ay hindi tayo mapoproteksyonan ng Panginoon. Kaya sabi rito, behold, your house is left unto desolate. Si mga kapatid, wag namang mangyari, mga kapatid, na yung last minute na paalala sa atin ng Panginoon ay ating tanggihan. Kaya doon sa mga tagapakinig po natin ngayon, na hindi nyo pa tinatanggap ang Panginoon, sa pamagitan po ng pagtanggap bilang personal tagapagligtas, mga kapatid, it is now. Pag-isipan nyo, ipanalangin nyo mga kapatid. Baka hindi pa kayo nababautismuhan ng tunay na bautismo. Hindi nyo pa tinatanggap si Kristo bilang personal tagapagligtas, mga kapatid. Ito yung last appeal of mercy. Ang sabi ng talata, I am standing at the door of your heart. I continue to knock, tumutok-tok, di ba? Sa pintuan ng ating puso. Naghihintay lamang siya na siya'y papasukin natin, mga kapatid. This is the last appeal of mercy ng Diyos. At pag ito'y ating pong na-miss pa, mga kaibigan, mga kapatid, aday kapahamakan. Hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Huwag nawang ganon. Na hindi tayo magkaroon ng buhay. Manapa ay pumasok tayo sa buhay, mga kapatid. Okay? So, dito natin tinatapos yung ating pong pag-aaral. Ang sabi po ni Ma'am Lirag, God shows His love in many ways to make us faithful sons and daughters of God. We need to be deeply rooted in His Word. Amen. Prayer, trust Him. These will give us the qualities of Christ-like character. Able to be shining light for others, to know the love and saving grace of God for our family and people around us. Salamat po, Ma'am Lita Liran. Na truly, if we will not hear the message ng ating pong Panginoon, mga kapatid, ay magkakaroon tayo ng kapahamakan. Bago ako mag-end, mga kapatid, gusto ko pong mga kapatid, ito pong meron ditong payo sa atin. Dito po sa atin pong binabasang devotional. Paano natin ito mai-apply? Ito po, mayroong mga application. Number 1, araw-araw na personal na manalangin sa Panginoon. Amen, mga kapatid, araw-araw. Mga kapatid, nakakonect tayo sa Panginoon. Pangalawa, araw-araw na personal na pag-aaral ng Biblia. Kapatid, pangalawa yan. Pangatlo, araw-araw na huwag nating kaligtaan ang gabi at umagang mga pagsamba, mga kapatid. Pang-apat, huwag nating kalimutan na lumago sa pananampalataya, sa pamagitan ng pagdalo sa pag-araw po ng Sabado, mga kapatid. Sa pagsamba. Huwag nating kalimutan din ang mga prayer meetings, mga kapatid. Mga worship gathering, mga kapatid. At higit sa lahat, mga kapatid, huwag nating kalimutang mag-personal na mag-witness, na magsaksi. At yung pakibahagi sa iglesia, mga kapatid, napakahalaga yan. Kaya, the Word of God, His love will open the hearts of a soul to Christ. And finally, mga kapatid, sabi ng
Jeremiah 29:11. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for prosperity and not for disaster. To give you a future and hope. Mga kaibigan, mga kapatid, the very plans ng Panginoong Diyos sa atin is to give us a future and hope. Amen, mga kapatid. Kayong last appeal of mercy, last message of mercy, mga kaibigan ko kay Kristo, ay ipamahagi natin. Mga kapatid, dahil ang Panginoon, when we reach out for others, mga kapatid, natutuwa ang Diyos. Alam niyo po ba kung kailan po natin pwedeng mapasmile ang Panginoon? Di ba pag may napapasmile tayo, pag napapasaya tayo, tuwang-tuwa po tayo, mga kapatid. Alam niyo, mayroong point sa buhay natin na pwede pala nating pasayahin ang Panginoon. Pwede pala nating He can smile with us. Alam niyo, mga kapatid, kung kailan yon? When we reach out others. Amen, mga kapatid. By bringing His Word, by praying to someone, mga kapatid, by encouraging him through the Word of God, mga kapatid, napapasmile natin ang Panginoon. Amen, mga kapatid. I hope today you will find someone para abutin, i-reach out po natin, to pray for them, to tell them about the Word of God, His promise. Mga kapatid, mapapasaya natin ang Panginoon. And finally, mga kapatid, Revelation 4:11, worthy are you, O Lord, God the Holy One, to receive the glory, the honor, and the power, for you created all things, and because of your desire, they existed and were created. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ate Ruth, good morning po. Ayan, magandang umaga po. Purihin ang Panginoon sa inyo. Sister Gemma, babasa, good morning. At yung mga silent viewers po natin, hindi man kayo nagparamdam, kami po'y masaya. Tayo po'y masaya dahil bago sa ating mga gawain sa maghapon, we have a glimpse of the glory ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Tayo po'y manalangin sa pagtatapos. Mahabagi naming Ama, tunay na kayo'y napakabuti sa bawat isa sa amin. Patuloy niyo pong inilalawit ang huling bahagi ng appeal ng kahabagan sa maraming mga tao. Purihin po kayo dahil ngayong umaga, dahil sa iyong mga salita, dahil sa iyong presensya ng Espiritu sa amin. Ito po yung magbubukas ng pintuan sa mga puso ng mga taong nakakarinig ng inyo pong mga salita, Panginoon. Huwag nawang maging walang saysay ang amin pong broadcast na ito sa mga makakarinig. Manapa, magbukas sa pintuan ng puso nila na kayo po ay papasukin, i-invite, at kasamang kasalo po ninyo, Panginoon. Maraming salamat sa mga mensaheng aming narinig ngayong umaga. Inyo pong patuloy na bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng espasyo, magkaroon ng space sa aming mga puso ang mga salitang ito. Kung magkaganon, Panginoon, by our intentional and effort na sumunod sa inyo, Panginoon, kami ay inyong ibibless. Maraming salamat po. Purihin kayo ngayong umaga, Panginoon. Salamat po sa pag-aaral na aming pong narinig. Maraming salamat po. At ngayong maghapong ito, kami inyong samahan upang magtagumpay na muli sa mga kasamaan at sa mga panukala ng kaaway. I-bless nyo kami, Panginoon. Ilay kami sa mga kapahamakan, sa mga pag-travel namin. Ingatan kami, mga anghel ang magbantay. At salamat po sa mga kabutihan niyo sa bawat isa sa amin. Makasumpong kaming muli ng mga biyaya na magbibigay sa amin ng impression na ang aming Panginoon lagi ay napakabuti sa lahat ng panahon. Mga kapatid kay Kristo, muli nating tanggaping muli ang biyaya ng Ama, ang pag-ibig ng Anak, at ang walang sawang presensya, pamatnubay ng Diyos Espiritu Santo ang maranasan nating lahat at siyang nagbibigay ng gabay sa buhay natin. Panginoon, ito ang aming pong panalangin.
Hiling namin to sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you so much po mga kapatid. God bless everyone. And thank you so much po sa patuloy na sumusuporta sa Hope at Calvary Ministries. Salamat po sa inyo mga kapatid. Kay Apple Grace, good morning po. Sa lahat ng nakasama natin today, God bless po and magandang umaga. Muli sa inyong lahat. Ako inyong kasama today, Sir Pham, nagsasabing ang kabigatan ng buhay ay magiging kagaanan pag nasa atin ang Panginoon. God bless po mga kapatid. See you again tomorrow sa pangunguna po ni Pastor Eli Hay. We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world,